Ang 6 versus 1 battle na ito ay labanan sa pagitan ng 6 na pinakamalalakas na pirates at marines sa kanilang henerasyon. Ang kombinasyon ng 6 na pinakamalalakas na atake nila kontro dito kay Imo ay hindi naging sapat para patumbahin ito dahil ginamit ni Imo ang tinatawag na Domi Eversi laban sa pinakamalakas na pirate na siyang naging dahilan kung bakit tuluyan naging isang Devil Sentai itong si Zebek. Sa gitna ng lahat ng ito, binigyan pa siya ni Imo ng isang napakabrutal na utos, ang patayin ang kanyang sariling mag-ina. Sa kabanatang ito rin ay naganap ang pag-reveal ng kung ano ang Devil Fruit ni Captain John, pati na rin ang ability nitong si Ganzui at ang katotohanan kung paano at bakit nakapasok sa loob ng isang treasure chest ang baby na si Shanks. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayan natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1163. Kaya siguraduhin nyo lang naka-like, naka-subscribe at naka-click na rin ang bell button para automatic kayong ma-notify pagka-release natin ng susunod na video. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Promises. Makikita natin guys sa cover page na tama nga ang binanggit sa spoilers na featured dito si Luffy na may kasamang dalawa pang unggoy na nagpaparkour at barabang naglalaro sa Marigiois. Maaaring ang pinapakita o hinihint nito ay ang paglusob o pag-atake ng dalawa pang monkey sa tabi nitong si Dragon sa Marigiois. At kung iisipin ninyo, dalawa na lang ang natitira pang may monkey sa pangalan, ang kanyang tatay na si Monkey D. Dragon at ang kanyang lolo na si Monkey D. Garp. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, punta na agad tayo sa konteksto ng chapter na ito. Makikita natin sa pinakaunang panel, sa pinakaunang page, na completely and successfully nakapag-transform nga itong si Saturn at nakamerge na sa kanya ngayon itong si Imo. Makikita natin na compared sa before, mas malaki na siya ngayon dahil para bang ipinatong sa ibabaw ng ulo niya si Imo. Maging ang mga Marines ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napatanong na lamang sila, si Saint Saturn pa ba ito? Isa ba daw ito sa ability ni Saint Saturn para mag-transform o isang halimaw na ba talaga ito? Pero sobrang napipiko na talaga si Imo sa sitwasyon at sa mga nangyayari ngayon sa God Valley Island, maging sa mga Marines na ito, hindi na niya mapigilang ilabas ang kanyang galit. At dito guys, ang mga pattern sa mga binti ng spider form ni Gorosei Saturn ay nagawa niyang i-animate, nagawa niyang pag-alawhin. Imbis na magmukhang mga pattern tattoo, nagawa niyang bigyan ito ng buhay at gawing mga literal na panibagong tentacles. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit iniisip ng iba na meron din sigurong Toon Force itong si Imo dahil maging ang mga patterns ay kaya niyang buhayin tulad nitong si Luffy. At gamit ang mga tentacles na iyon, ang mga pinarami niya pang mga legs, isa-isa niyang pinagpapatay at pinagtutusok ng kanyang tentacles ang mga Marines na nakapalibot at nakawitness sa transformation ni Saturn. Dahil dito nagpanik na ang lahat, hindi lamang ang mga Marines, kundi maging ang mga pirates dahil wala nang pinipili si Saturn. Maging Marines, maging pirates, lahat ng nasa paligid niya ay pinagtatadtad niya ng atake. Pero sa kabila nito, tunad na mga orders ng kanilang mga captains na sina Roger at Rox, karamihan sa mga pinaka-loyal na pirates ay hindi binibitawan ang mga treasure chest na kanilang ninanakaw kahit inaatake pa sila ni Imo. Habang ang mga Marines naman, imbes na mag-retaliate kung mag-atake at mag-launch ng mga countermeasures laban sa mga pirates, nagkaroon sila ng panibagong command at ito ay ang mag-fall back. Ang bagong utos na ngayon sa kanila ay mag-keep ng distance at isecure ang lahat ng escape routes na pwedeng daanan ng mga pirates. Prohibited na silang umatake dahil nakita nila na maging ang sarili nilang mga tauhan ay inaatake na rin ni Saturn. At mataas ang posibilidad na dahil nasaksiyan nila ang transformation ni Saturn, hindi na rin sila bubuhayin ni Imo. Nag-aalala maging itong si Roger sa kanyang mga members dahil nakita niya na ang iba sa mga ito ay nasugatan. Malubha ang kanilang mga injuries dahil sa ataking ginawa ni Imo pero wala siyang magawa. Hindi naman niya basta-basta magagamot ang mga ito. Kaya naman tulad ng pagbabago ng mga orders and command ng mga Marines sa iba pang members nito, binago na din ni Roger ang utos niya sa kanyang crew. Pinagsabihan niya si Gyaban na ngayon daw na ganito na ang sitwasyon, ang magiging priority na nito ay ang i-cover up ang kanyang mga kasamahan, protektahan ng mga injured, protektahan ng mga heavily wounded, habang ninanakaw pa rin ng mga treasures dahil sayang din naman, nandito sila para sa goal na yun. I-keep pa rin nila ang mga treasures na kaya nilang nakawin habang si Roger naman daw ang sa kung sino mang napaka-OP na monster na yon. Kaya naman kahit nag-aalala itong si Gyaban, wala siyang magagawa. Hindi naman pwedeng basta-basta samahan na lamang niya itong si Roger habang pinababayaan ng iba pang members ng kanilang crew. Kaya ang natatanging nagawa na lamang nitong si Gyaban para sa kanyang captain ay ang sabihan nito na mag-ingat at huwag masyadong maging reckless.
On the other hand, makikita naman natin itong si Garp na mismong nakipag face-to-face pa dito kay Imu na nakamerge sa katawan ni Saturn. Dito'y binastos niya pa ito ng napakalala habang sinasabi na ito daw pala ang Rat King, na parabang sinasabi na itong si Imu ang hari ng mga daga dahil palagi itong nagtatago at kinokontrol ang buong mundo nang hindi inire-reveal ang kanyang identity. Sinabihan pa ni Roxal si Imu na bakit daw finally ngayon lang siya nagpakita, bakit ngayon lang siya nag-appear. Ang response naman nitong Imu kay Roxal, tinawag niya itong si Davy Jones, na sinagot naman ni Roxal na nagkakamali siya. Hindi daw siya si Davy Jones at hindi pa man lang niya nami-meet, nakakausap o nakaka-interact man lamang si Davy Jones dahil alam naman natin ang katotohanan, itong si Davy Seebeck, ancestor niya lamang si Davy D. Jones at kinikerry lamang niya ang will nito. Kaya siguro yun ang nakita nitong Imu dito kay Seebeck kaya pinagkamalaan niya itong si Davy D. Jones. Pero ang nasa harap niya talaga ay walang iba kundi si Davy Seebeck. Idinagdag pa ni Seebeck na with that said, kahit hindi daw siya si Davy D. Jones, still kailangan pa rin mag-comply at kailangan pa rin tuparin ng mga pangako na parabang kailangan pa rin panandigan ng lahat ng mga promises na ginawa nila. At hindi natin alam dito kung ano ang tinutukoy ni Seebeck dahil there could be two possibilities. Pwedeng ang tinutukoy niya ay ang pangakong ginawa ni Imu kay Davy D. Jones na hindi niya tinupad. O pwede din naman na ang pangakong yon ay ang pangakong ginawa niya kontra dito kay Imu. Dahil ang sumunod na statement dito nitong si Rox ay na maaring yun daw ang dahilan kung bakit ngayon ay nag-a-appear itong si Imu kaya kailangan na niya itong burahin sa history na parabang gusto nga niyang i-overthrow bilang isa sa kanyang mga goal ang maging susunod na king of the world dahil ang katotohanan daw ang Moose World ay hindi pa daw kumpleto. It is remaining incomplete at ang buong mundo daw ay hindi pa napapasa kamay nitong si Imu. Ngayon, hindi pa natin kayang i-clarify o i-specify kung ano ang gustong ipahiwatig ni Rox. Ang alam lang natin sa puntong ito ay hindi pa gaon ka-absolute itong si Imu. May kulang pa sa kanyang mga abilities at hindi pa niya completely under control ang buong mundo. Habang pinagtatadtad ng mga slash nitong si Seebeck ang mga tentacles ni Imu, napakadali lang nitong nahiwa ang mga ito. Dito din ay nakita ng ibang mga Marines na inaatake na ni Rox ang form na iyon ni Saturn. Kaya ang naging response nila ay kung dapat daw ba nilang tulungan si Saturn o pigilan nitong si Rox sa ginagawa niyang pag-atake. Of course, normal marine logic, ayon sa kanilang Rear Admiral, dapat daw nilang tulungan nitong si Saturn. Pero pinatabi silang lahat nitong si Garp habang sinasabi na wag daw silang humarang at wag siyang pigilan. Nang makita ng mga Marines ang itsura ni Garp, parabang nabasa na nila na iba ang tumatakbo sa isip nito. Kaya napilitan silang tanungin si Vice Admiral Garp kung ano daw ba ang binabalak niya. Sino daw ba talaga ang tutulungan niya? Tatargetin niya ba si Rox o baka ang target niya ay mismong ang spider form nitong si Saturn? Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga lower tiers ng mga Marines at mga Pirates ay patuloy pa ring naglalaban. Ang mga Marines ay pinipigilan ng mga Pirates at ang mga Pirates ay patuloy pa rin sa pagnakaw ng mga treasures. Siyempre, ginagawa pa rin ito ng mga Marines dahil kahit papaano, ang mga treasures na nagsisilbing prize sa God Valley incident ay mga world treasures, hindi lamang normal na mga kayamanan, kundi mga pinaka-rare treasures all throughout the world. Kaya nga napakaraming Celestial Dragons ang nagpa-participate sana. At it was at this moment na nagpakita ang tunay na kulay, ang tunay na pagkatao ni Captain John. Makikita rin natin dito na unti-unti nang tatakasana itong si Dragon kasama si Baby Shanks. Pero sa hindi nila inaasahan na pagkakataon nang makakita na ng Navy ship itong si Dragon, bigla na lamang may isang force na pumigil sa kanyang paggalaw at hinatak siya pabalik. At yon ay walang iba kundi si Captain John. Habang inire-reveal kung ano talaga ang ability nito, nalaman na ang kanyang kakayahan ay to track metal. At alam natin kung anong ability yon, ang parehong Devil Fruit ability na meron si Eustace Kid, ang Jiki Jiki no Mi.
Hindi lamang mga treasure chest, kundi lahat ng metal ay nahatak nitong si Captain John papalapit sa kanya habang ginagamit niya ang kanyang ability na tinatawag niyang Big Eater. Iyon din ang nag-i-explain kung bakit maging itong si Dragon ay nahatak niya pabalik dahil meron itong baril na nakasabit sa kanyang likod. Ngunit dahil sa insidenteng ito, nakita ng ibang mga members ng Rock's crew ang tunay na kulay nitong si Captain John. Kaya itong si Guns ay gumamit ng isang atake para pigilan siya. Isang atake na gumagamit ng pagpitik ng kanyang daliri na nagla-launch ng napakalakas na shockwave. Tinatawag niyang ataking ito na Sky Snake Red Dragon. At dahil dito ay nakalika ito ng napakalaking explosion na immediately upon contact ay nag-knockout kay Captain John. Dahil doon, maging ang mga bagay na ina-attract niya sana ay nawalan na ng attracting force at nahila na lamang sila ng momentum. Dahil dito, tumalsik maging itong si Dragon at si Baby Shanks. Nakita din ni Shiki ang ginawa ni Gans kaya napatanong siya kung bakit niya inatake ang kanyang kasamahan. Sinagot naman ito ni Gans na hindi daw ba nakita ni Shiki na tinatangkang kunin ni Captain John ng lahat ng mga treasures nang hindi sila binabahagian. Dito rin niya ni-reveal kay Shiki na napakalalaki daw ng worth ng mga treasure chest na ito dahil halos bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 billion berries. Just imagine kung gaano kalaking pera yon. Dahil dito, agad na napaisip at napakuha rin itong si Shiki, kaya nasabi ni Ganswe na kung gaon daw, hindi na nila masisi si Captain John dahil lahat sila ay nagiging greedy na. Nagulat na lamang si Shiki nang paglingon niya kay Gans, gagamitan na din pala siya nito ng Sky Snake Red Cannon. Kaya dito naging malinaw na ang tinutukoy ni Kaido at Big Mom noon na dahil sa greed, sa kasakiman, nagkagulo at nagtaksila ng mga miyembro ng Rock's crew. Samantala, si Garp naman, dahil na-sense ng kanyang sariling fleet na may binabalak na naman siyang hindi naaayon sa ideals ng Marines, ay pinipigilan siya ng kanyang sariling fleet at ng iba pang mga members ng Navy. Pero hindi siya nagpapigil dito. Makikita na napakahaba na ng linya ng mga taong pumipigil kay Garp, ngunit patuloy pa rin siyang sumusugod papunta dito kay Saturn. Habang nakikipaglaban naman itong si Rox kay Imo, itong si Kaido ay sinasabihan siya na magtira naman daw ng laban dahil gusto ring makipagsubok ni Kaido. Gusto niyang itest ang kanyang new power na ito. Pero sa hindi niya inaasahang pagkakataon, dumating na ngayon si Big Mom habang nakasakay kay Zeus. Galit na galit siya at sinasabi kay Kaido na isa daw itong traidor at napakagahaman. But the good thing is, hindi siya dumating dito para atakihin si Kaido, bagamat ine-express niya kung gaano kasama ang loob niya dahil sa pagnanakaw ni Kaido ng Uo-Uo Numi mula sa kanya, pumunta pa rin siya dito para tumulong kina Rox upang atakihin si Imo. At ito ang naging dahilan kung bakit ang lahat ng pinakamalalakas na individual, mga pirates at marines, ay sabay-sabay na nag-launch ng pinakamalakas na kombinasyon ng atake na nakita sa buong kwento. Ang napakatinding kombinasyon ng kanilang mga ultimate attacks. Kay Big Mom ang kanyang Ikoku Sovereignty. Kay Whitebeard ang kanyang Shattering Void. Kay Rox ang kanyang Pandemonium of the Abyss. Kay Roger ang kanyang Divine Departure. Kay Garp ang kanyang Galaxy Impact. At kay Kaido dahil bago pa lamang ang kanyang abilidad, wala pa itong formal na pangalan, kaya tinawag na lamang niyang Dragon Breath. Ang kombinasyon ng pinakamalalakas na atake ng 6 na individual na ito ay naghalo-halo sa iisang malupit na pagsabog na tumama diretso kay Imo. Immediately upon contact, makikita na nagdi-disintegrate ang katawan nitong si Imo at pati ang form ni Saturn na parang bula na unti-unting nalalaho. Makikita rin kung gaano ka-overwhelming ang haki na na-release ng 6 na iyon sa kanilang sabayang pag-atake. Sa sobrang intense nito, lahat ng mga Marines at individual na malapit sa kanilang proximity ay nawala ng malay. Kahit gaon, habang tinatakas ni Rayleigh si Shaki, ginaguide pa rin nito ang ibang mga members ng Roger crew. Sinasabihan nila na huwag nang masyadong lumapit sa gitna ng island kung saan nagaganap ang pinakamalalang labanan. Pero ipagpatuloy pa rin nila ang pagkuha ng mga treasure chest dahil mahalaga yun, magbe-benefit daw sila roon sa long run. Sa pangyayaring ito rin makikita natin na kahit kampante pa si Dragon, hindi na pala si Baby Shanks ang hawak-hawak niya, kundi isang napakalaking tuhos na kahoy, kapareho ng laki ni Baby Shanks. Kaya akala niya ay si Shanks pa rin ang yakap-yakap niya, pero hindi na pala. Kaya ngayon ay hinahanap na niya kung nasaan na si Shanks. At ang katotohanan pala ay itong si Shanks ay nakakita ng mga kumikislap ng mga shining na mga bagay mula sa isang treasure chest na dahilan kung bakit unti-unti siyang napapalapit dito. At kahit hindi na ipinagpatuloy ang scene na ito, maintindihan niyo naman kung anong susunod na mangyari.
Accidentally, mapapasok itong si Shang sa loob ng treasure chest na iyon at eventually, ito ay makukuha ng isa sa mga miyembro ng Rogers crew kung saan nila matatagpuan si Shanks tulad ng nakita natin sa mga previous flashbacks. Matapos nga ang kombinasyon ng mga atake ng 6 na napaka-OP na pinakamalalakas na Marines at Pirates, nakita nila na unti-unting naglalaho na itong si Imo. Kaya dito nagsimula na silang magsiangas. Nagbubutugan na sila habang sinasabi na sila raw ang nakatalo kay Imo. Si Roger, si Garp, si Kaido at si Big Mom lahat nag-aangasan kung sino daw ang nakapatay. Ngunit hindi nila napansin na hindi pa tapos ang laban. Unti-unti nagre-regenerate at bumabalik na naman ang katawan nitong si Imo at ngayon ay pinagbabantaan niya si Sebek habang sinasabi na, "There they are." Natagpuan na daw nitong si Imo ang pamilya ni Sebek. Nakita niya ito na tumatakas sa kagubatan habang tumatakbo. Dito na nagbago ang mood ni Sebek. Nagalit siya habang sinasabi na huwag daw pagtatangkaan ang masama ang kanyang pamilya. Pero ayon kay Imo, wala na siyang magagawa. May bagong sangay daw ng David Glant at iyon ay ang asawa at anak ni Sebek. Kaya hindi hahayaang makatakas ni Imo ang dalawang iyon. Kahit hindi pa nasisigurado ni Sebek kung magagawa ni Imo na mahuli ang kanyang mag-ina, kinakabahan pa rin siya. Kaya kusang kumilos ang katawan ni Sebek para pigilan ang anumang masamang binabalak ni Imo. Sinugod niya ito at pinaghiwa ang katawan ni Imo na parang napakalambot lamang habang tinatanong kung ano ang plano niya sa mag-ina niya. Pero dito, nagsimula ang trahedya. Sa paglingon ni Garp, akala nila tapos na ang laban pero iba ang nasaksihan nila. Nakita nilang natusok si Sebek ni Imo gamit ang mga braso o kung anumang bagay na lumabas mula sa katawan nito. Alam nyo naman na kapag natusok ng ganon, hindi na niya ma-maximize ang kanyang lakas at hindi rin siya pinakawalan ni Imo. Habang sinasabi nito ay Sebek, "Huwag kang mag-alala, hindi ako ang papatay sa iyong mag-ina dahil ang papatay sa kanila ay ikaw mismo." Dito na nagsimulang kabahan lalo si Sebek. Hindi niya alam kung anong tinatangkang gawin ni Imo at dito ginamit ni Imo ang kanyang pinaka-OP na ability, Domi Reversi. Alam niyo na kung ano ang mangyayari kapag ginamit ito. Magiging isang devil na ngayon si Sebek. Habang nakatingin ang lahat, sina Garp, Roger, Whitebeard, Kaido at maging si Big Mom, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang literal na devil na si Sebek at inuutusan siya ngayon ni Imo na patayin ang kanyang mag-ina. At dito nagtatapos ang chapter. Napaka-solid na chapter, punong-puno ng action, 10 out of 10. At alam nyo naman, magiging mas malala pa ang laban ngayon dahil kung napaka-open na ni Sebek noon na hindi pa siya isang devil, paano pa kaya ngayon na isa na siyang tunay na devil? Paano na ito magagawang pigilan ng iba pang pirates? Dahil alam naman nating lahat na loyal subordinates ni Roxy na Whitebeard, Kaido at Big Mom, kaya maaaring totoo nga ang sinabi dati ni Sengoku na magtutulungan sina Garp at Roger para pigilan si Sebek. Pero ang katotohanan na hindi nabanggit ni Sengoku, naandun si Imo. At si Imo mismo ang dahilan kung bakit maglalaban-laban ang tatlong ito. At good news guys, walang chapter break next week kaya by Tuesday, mai-release agad natin ang spoiler para sa chapter 1164 na siguradong mas malupit pa. Kaya siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at i-click na ang bell button para automatic kayo ma-notify paglabas ng susunod na video. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime. See you guys again on my next video.